Yan, punta tayo rito. Ito po yung tanim namin. Super hybrid rice, SL39, galing DA. Yan, medyo maraming stem borer. Pero ayos na rin. Basta matimingan natin yung presyo. Makabawi tayo sa presyo, no? Yan. So dito tayo ngayon. Hindi natin ang tabayanan. Nabilang yung kanilang pagkaka-harvest. Ito yung tabi naming SL12. Yan. Wala na kayo makikitang palay. Yan. Magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay from vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video is finally napunta tayo rito ngayon. At tinimbiran tayo ni Sir Raymart Alipio, isang SL12 super hybrid rice user. Sila po ay magpapa-harvest na dito po sa kanilang tanim na SL12. Ayun po. At medyo sariwa pa. Pero yung iba dry na. Hindi pare-parehas ang kanyang pagdilaw at may mga green pa. So papa-harvest na nila. So ngayon ay 1750, may 1820. So alamin pa rin natin kung ilan po yung final na result doon po sa inaalok pagkakabenta nila. Yan po, dalawa po yung option nila ng pagkakasunduan kung ilan nga po ba yung presyuhan doon sa kanilang tanim na SL12. Kasi ang SL12 talagang mahal talaga yan, limited stock lamang po yan mga ka-hybrid. At yan din sana yung gusto naming itanim, kaso wala kaming mahagilap. Mga source namin wala talaga daw silang kundi SL39 lang, SL20, SL8, yan yung mga available po. At ngayon parang gusto naming subukan to na second demo, second trial ng tanim nila. Kung tutusin nga, third trial na to kung sakaling dito kami kukuha ng binhi. Pero hindi namin gagawin yon at kukuha pa rin kami dun sa pinaka authorized dealer ng bilihan po ng SL Agritech, lalo po itong SL12. Talagang napakakapal din po ng kanyang mga inuhay ko. So talagang hindi rin nakakatalod na sa SL39 ng mga kaibigan. So titignan pa rin natin yung performance, kung makakailan nga po ba sila dito na actual na harvest dito po sa kanilang tanim na super hybrid rice SL12. Yan po mga ka-hybrid. So tara, ano pang hinihintay nyo? Tingnan na natin at tingnan na rin pa rin natin yung kanyang inuhay, no? So tara, let's go. So magandang araw po mga ka-hybrid. Ito yung actual. Kaya lang may mga atangya, oh. Ayan ang atangya. So ito na po yung SL12, sariwa pa na kanilang tanim. Ayan. So dito medyo dry na, pero tingin ko sariwa pa rin yan. Ayan. Pina-harvest na nila. Kasi baka bababa pa daw yung presyohan ngayon. Kaya pina-harvest na nila ngayon. So alamin natin si Sir Raymart Alipio doon po sa kanyang actual. Makikita natin ngayon yung tanim niyang kung makakailan nga po ba dito sa kanilang tanim na SL12. Ayan, oh. Medyo dry na yan, oh. Rumble. Hybrid, medyo talagang sobrang araw na. Talagang may atangya talagang naliligo. Ayan, oh. Pero hindi maselan, eh. Hindi naman niya nakain lahat yung ayan, mga ka-hybrid. Madahon. Nasa labang bunga. Parang SL39. Pero mga ka-hybrid, alamin pa rin natin kung makakailan nga po ba sila. Doon, di pa tapos. Doon sila hanggang doon pa. Taan natin. Ang ganda, oh. Kapal. Oh. Tataba ng puno.
Punta tayo doon. Ay, pakainit, sobra. Ayan. Yan. Tayo ay maglalakbay patungo sa pangarap na tayo ay maka 100k subscriber. Ayan po. SL39. Malapit na rin kami umani. Ayan, pera-pera na na. Malapit na at pera na. Ayan mga hybrid. Itong SL12. Ito natin. Sabi natin doon. Makakailan sila. Dito tayo doon. Tignan natin yung ayun, sariwa pa. Binibilad. Tignan natin. Punta natin doon sa ano. Yan. Dito ko ngayon sa isang area. 1 hectare po ito. Ito po yung binlog ko dati na SL12, super hybridized SL12. Galing po ito sa SL Agritech. So ito naman po yung aming tanim, SL39. Galing po ito sa DA. So ito, hindi natin alam kung anong saan niya nakuha yung tanim. Yung binhi na SL12. Ayaw nilang sabihin. May mga tao talaga hindi maiwasan yung mga hybrid. So ayan. Nakailan nga po ba sila rito? Yan. Tayo ay nakapagmarites doon sa lugar, bahay niya, at doon sa kanya nanay ay hindi natin expect na ganun kadami, ganun kalaki yung kanilang na harvest dito. 203 sa hektarya na harvest nila rito sa SL12. So di goods na goods na gumamit sila ng Crop Giant din. Ayan. Ay, hindi sila gumamit ng Crop Giant. Bali ang ginamit nila rito ay 15 bags lang. So wala silang ginamit na bag, Crop Giant dito. Ang ginamitan nila ang gumamit ng Crop Giant ay doon. Ay yung super hybridized Jackpot 102. Ayan. Dito sa amin yung fish amino acid naman. Dito naman wala. 15 bags na fertilizer ang kanilang ginastos. Ayan. Kaya naman sila ay naka-harvest ng 203. Ayan mga ka-hybrid. So di ba? SL12 pambato. Panlaban talaga ng SL Agritech ang SL12. So totoo yung sinasabi nila talaga na ang SL12 ay isa sa pinakamalakas umani pagdating sa potential yield, milling recovery. Yan po. Hindi pa natin natikman yung about sa eating quality ng SL12. Ayan. Siguro try natin manghingi. Yan. Pagdating din sa mga malalakas din umani yung SL7, mga limited stock lamang yan mga hybrid. SL7, SL12, SL18, SL22. Yan. At iba pa na mga limited stock na talagang hindi ko alam kung bakit ayaw pa nilang ilabas at ipamudbud sa ating mga ka-farmers yung mga malalakas umani. So the rest, SL8, SL19, SL20, ayan, SL39, 68, yan, 203, not bad. Talagang napakalaki na po yun. Kaya lang pagdating sa presyo ay 16 pesos lang per kilo. O, di ba? 203 napakalaki po na kanilang na-harvest, pero ang presyo nila is 16 per kilo lang mga ka-hybrid dito. Yung sa amin ay 17, Longping 908. Kasi ito medyo may sariwa-sariwa pa kaya pina-harvest na nila. Kaya ayun, nadali sila sa presyo, pero iba 15 lang. Okay na yun, 200. Pero halimbawa mani ka ng mga 150 lang, tapos 16 per hectare, 150 kabans, tapos 16 pesos per kilo, lugi. Ayan, tapos malaki pa na gastos. Siya nga pala, nagastos nila rito ay umabot din po kulang-kulang 50 mil. Ayan, hindi nila sinabi na exact na kulang, sabi natin 47, 48, 49, 49,000. Ayan mga kaibigan, kulang-kulang 50,000 daw ang nagastos nila rito. Ayan, 203. Yan po yung update ko po rito sa kanilang tanim na super hybrid rice, SL12 ng SL Agritech. Ayan. So sana dito punta rin namin SL39 sa hektarya, maka 200 din tayo rito mga hybrid. Ayan, update ko po kayo rito
sa mga susunod na mga araw. So hanggang yan lang muna mga ka-hybrid. Sa mga nagtatanong kung ilan yung na-harvest nila rito, ayan, 203, kulang 50 mil na gastos, 16 per kilo, ayan, 15 bags. Ang kanilang na aksayang fertilizer dito. Ayan. So na po mga ka-hybrid, ingat po tayo at God bless.